Gusto niyo bang malaman kung ano ang mga malas na halaman sa loob ng ating bahay? So kung gusto niyo malaman, tapusin niyo ang video na to hanggang dulo dahil i-share ko sa inyo ang unlucky plants. So if you're interested, just keep on watching and please do not forget to subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa panibago kong video, and also you can follow me at my Facebook page for more updates. Like and share this video dahil sisimulan na natin ito pagkatapos ng intro. Hello everyone, ako si Mark. Gumagawa po ako ng plant tips and featuring indoor and outdoor plants. So kung gusto nyo po ng mga ganong content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel. Lahat ng mga video ko ay naka-organize according to the playlist ng Mark of the Jungle Plants. So hello everyone, hello mga ka-jungle. Welcome again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plants. So for today's episode, it's gonna be interesting topic. Dahil nga, marami ang nagre-request sa akin kung ano daw yung mga halaman na mga malas sa loob ng bahay. Dahil we already discussed naman yung ating mga lucky plants o yung mga feng shui na halaman na lucky sa loob ng bahay. So, ngayon naman, yung doon tayo sa unlucky o yung mga malas daw na halaman sa loob ng bahay. So, disclaimer lang mga ka-jungle, hindi po tayo vatso and feng shui expert. I just want to share sa aking mga na-research ukol sa mga halaman na mga unlucky plants o yung mga malas na halaman sa loob ng bahay. Yung mga halaman na ipapakita ko sa inyo ay yung iba meron ako at yung iba naman wala ako, dahil yung iba na ibabanggit ko dito ay mga puno at saka yung hindi kilala na halaman, which is yung mga malas daw na halaman. Pero nasa sa inyo lang po kung maniniwala kayo sa mga malas na halaman sa loob ng bahay. And then I just want to share my research dahil nababasa natin na may mga malas pala na mga halaman sa loob ng bahay. Pero nasa inyo lang po kung maniniwala kayo. So without further ado, let's get started. So yung pinaka-first na halaman na malas daw sa loob ng bahay, malas ilagay sa loob ng bahay, ay yung ating mga cactus. Oh, meron ako ditong cactus plant and ito ay bigay sa akin. And then, as you can see, yung mga cactus can transmit, according to my researches, can transmit a bad energy at your home. And also, it can cause daw stress, anxiety sa loob ng bahay. Kapag nandun siya sa loob ng bahay, ewan ko bakit ganon yung pananaw nila dito sa cactus. Siguro nga, yung mga cactus is matitinik sila, tapos yun kasi yung mga titinik parang medyo malas daw, bad luck daw yun yung mga matinik. So yun yung kanilang paniniwala sa cactus plant. Pero para sa aking pananaw naman mga ka-jungle, yung mga cactus natin, baka kaya hindi nila gusto na nasa loob ng bahay kasi mas gusto nila sa likod ng bahay, which is nagkakameron sila or nakukuha nila yung afternoon sunlight. Ganon talaga pag cactus daw, malas daw kapag nasa loob ng bahay. But I don't know if that is true, pero yun lang yung according to my research. So ang susunod naman na halaman mga ka-jungle na ipagpakita ko sa inyo na malas daw sa loob ng bahay, yung ating mga rose. So yan, since yung ating mga rose may mga tinik din siya, so bawal daw siya ipasok sa loob ng bahay dahil malas daw yon according to Vetsu and Feng Shui. So that's my research lang. So dahil daw may tunok, may tinik yung ating roses, so bawal daw siya ipasok sa loob ng bahay. So since yung mga roses pang outdoor plant talaga siya, so maaari mo na lang siyang ilagay sa labas ng bahay. Dahil mas maaari o mas mabuti kung nasa labas sila ng bahay dahil mas namumulaklak sila kaysa sa loob ng bahay. Siyempre, yun yung pagkaintindi ko bakit bawal siya ipasok sa bahay. Yan yung parang bad luck daw nila. So, ang susunod naman na halaman mga ka-jungle na malas daw kapag ipapasok sa loob ng bahay ay yung mga bonsai tree o yung ganitong halaman na maganda na which is dinidesign, and then so yung mga ganitong halaman na pinoporma ng mga trees, ganun daw. So bawal daw siya ipasok sa loob ng bahay according to Vetsu. Dahil nga yung ating bonsai trees may element doon na nakakapag-attract ng mga negative energy sa loob ng bahay. So mas maaari na ilalabas na lang natin sila. Pero sa pagkakaintindi ko naman, bakit hindi siya pwede ipasok sa loob ng bahay? Dahil nga yung mga bonsai trees natin mas gusto na full sun sila dahil they are trees and they are a outdoor
plant. So, our next plant na ipapakita ko sa inyo ay yung mga ating manhid trees or tamarind trees. Alam nyo yung tamarind na puno, yan yung puno na maliit, pwede kayong magtanim yan. Pero bawal daw sa loob ng bahay. Dahil nga sa mga sabi-sabi, kapag nagtatayo kayo ng bahay, dapat walang puno na natitira kahit sanga or kahit yung roots niya sa ilalim kapag magtatayo kayo ng bahay. So, yung mga tamarindo trees, bawal daw yun maiwan kung nandun yung nakalagay talaga yung puno. Ewan ko kung ganun yung mga paniniwala natin. So, ang susunod naman na halaman, this plant, actually trees siya, isa siyang cotton plant. Ito. So, cotton plant is one of the unlucky plant na ipapasok sa loob naman. Siyempre, hindi naman natin mapapasok yung cotton plant kasi sobrang laki ng ating trees na yan or plant na yan. Siguro kung naka-bonsai siya, bawal talaga siya ipasok. Dahil nga, yung mga ganitong halaman, yung mga cotton plants, ewan ko napansin ko dito na walang nagtatanim sa loob ng bahay dahil malas daw ito. And also, it can transmit a bad energy. Parang yung vibe ng bahay nyo is para siyang malungkot. So, ang susunod naman na halaman na ipapakita ko sa inyo, syempre, bawal talaga tayo maglagay ng mga dead plants. So, yung mga patay na halaman, dapat tinatapon na yan o dinidispose na yan sa loob ng bahay. For example, you have a plants tapos namatay na siya dahil hindi nyo naalagaan, bawal talaga maglagay. Bawal siyang i-display sa loob ng bahay. Siyempre, they are dead plants. So, the negative energy will transmit the whole house. Siyempre, kapag nakakakita kayo ng mga dead plants, mga patay na halaman, siyempre, nakakalungkot. Parang malungkot ang vibe. So, malas siya kapag meron kayong mga patay na halaman. So, pwede mo na lang siyang ilagay doon sa inyong mga compost. Pwede mo siyang gawing fertilizer. Ihalo mo sa fertilizer compost mo. So, yan, mas maaari yan. Yan mga ka-jungle. Actually, yung lahat ng mga halaman na banggit ko ay based lamang po sa aking na research, sa ating pananaliksik, sa internet, and I am not an expert here. So, depende lang po kung maniniwala kayo yung mga malas natin ng mga halaman sa loob ng bahay. Siyempre ako, parang medyo naniniwala ako in a sense of parang inaano ko na siya nga, hindi siya pwede sa loob ng bahay dahil nga mamamatay siya sa loob ng bahay. Dahil yung halaman na to ay pang-outdoor plant siya. So, yan yung aking parang idea sa isang halaman na malas. Pero sa totoo lang mga ka-jungle, based on my experience, nung nagtanim ako ng rose sa loob ng bahay, ay yun, para siyang yung nangyari sa amin, parang nagkakasakit kami, ewan ko, yun, yung health namin hindi maganda. So, nilabas ko siya, yung rose namin, tsaka yun, medyo naging okay na kami. Parang ewan ko, parang sometimes nagkakatotoo talaga na yung mga matitinik ay bawal talaga sa loob ng bahay. So, dapat talaga sa likod ng bahay o sa labas ng bahay. So, yan yung pagkaintindi ko sa mga plants ng malas. But anyways, mga ka-jungle, meron naman tayong mga lucky plants na pwedeng ipasok sa loob ng bahay. At kung gusto nyo makita yung ating lucky plants for this year, pwede nyo panoorin at talabas ito dito. Yun mga ka-jungle, ang ating mga lucky plants at mga malas na halaman. So, nasa inyo lang po kung maniniwala talaga kayo. Kung may natutunan kayo sa ating episode for today, don't forget to subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa panibago kong video. And also, you can follow me at my Facebook page for more update, like, and follow na po. And yun lang po mga ka-jungle, and I will see you next episode because more plant, less stress.